isang tasang mainit na kape, isang maruming sahig, at isang malupit na utos na susubok sa iyong pagkatao. Luhod! Sabi ko, lumuhod ka at linisin mo ang dumi mo. Akala nila isa lang siyang hamak na tindera. Akala nila kaya nilang tapakan ang kanyang dignidad dahil lang sa suot niyang kupas na uniforme. Pero sa likod ng mga matang puno ng luha, may isang lihim na hindi nila kayang arukin. Si Danica Reyes ay hindi lang basta empleyado. Siya ang tagapagmana ng imperyong kinatatayuan nila. Ngunit sa araw na hiyain siya sa harap ng maraming tao, isang mas masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang singsing ng kanyang yumaong ina, suot-suot ng babaeng umagaw sa lahat sa kanya. Ito ang kwento ng isang anak na nagtiis, isang babaeng muling babangon, at isang reynang magpapatunay na ang tunay na hiyas ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa tibay ng prinsipyo. Handa ka na bang makita ang paniningil ng tadhana? Luhod! Sabi ko lumuhod ka at linisin mo ang dumi mo. Ang boses na iyon ni Bianca Soriano ay parang latay na humiwa sa katahimikan ng buong department store. Kasunod dito ang mabilis na pagtapon ng mainit na latte sa dibdib ni Danica. Ramdam ni Danica ang init ng likido na tumatagos sa kanyang manipis na uniforme, ngunit mas masakit ang hapdi ng kahihiyan na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng nagnaningning na Makati branch ng Reyes Mall, sa harap ng maraming taong nakatingin at nagbubuluman, pinilit ni Danica na huwag mangginig. Akala ni Bianca, isa lang siyang hamak na sales assistant na pwedeng tapak-tapakan. Akala nito, ang suot niyang simpleng name tag na may nakasulat na Danica ay sapat na dahilan para tratuhin siyang parang basura. Pero ang hindi alam ng lahat, ang apelyidong Reyes na nakapintura sa labas ng gusaling ito ay sa kanya. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng bawat sulok na nilalakaran nila. Huwag kang tumitig sa akin ng ganyan, Danica. From college, loser ka na talaga. Look at you now. Kailangan mo ba talaga ng trabaho, kaya pati pagiging clumsiness mo ay dinadala mo rito? Bianca laughed, a shrill grating sound that echoed through the aisle of expensive perfumes. Sa tabi ni Bianca, nakatayo si Marco. Ang lalaking minsan ang nanghako ng pag-ibig kay Danica, ang lalaking naging dahilan kung bakit halos gumuho ang mundo niya noong kolehiyo. Ngayon, si Marco ay nakasuot ng mamahaling suit, nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at pagkaasiwa. Walang bakas ng awa sa mga mata nito. Marco, babe, can you believe it? Siya ang ipinagmamalaki mong top of the class noon. Ngayon, tagalinis ko na lang siya ng sapatos. Wika ni Bianca habang nakakapit sa braso ni Marco. Napayo ko si Danica, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na kumuha ng lahat ng atensyon niya. Sa kanang kamay ni Bianca, habang hinahawi nito ang buhok, nagniningning ang isang singsing. Isang vintage na diamante na may disenyong tila mga talulot ng rosas. Tumigil ang tibok ng puso ni Danica. Kilala niya ang singsing na iyon. Iyon ang paboritong singsing ng kanyang yumaong ina. Ang kivat na matagal ang nawawala sa loob. Nasaan mo nakuha yan? Halos pabulong na tanong ni Danica. Ang kanyang boses ay puno ng pigil na emosyon. What? Itong ring ko? Oh, this is an heirloom from Marco's family. Why? Huwag mong sabihing pati singsing ko ay nanakawin mo sa paningin mo? Pang-uuyam ni Bianca. Hindi nakasagot si Danica. Ang init ng kape sa kanyang balat ay wala na kumpara sa apoy na nag-aalab sa loob niya. Alam niya nagsisinungaling si Bianca. Hindi yon galing kay Marco. Ang singsing na yon ay may nakatagong maliit na ukit sa loob. Cecilia. Ang pangalan ng kanyang ina. Saktong lumapit si Mr. Gardo, ang floor manager na kilala sa pagiging ship-ship sa mga mayayamang customer. Namutla ito nang makita si Bianca at Marco. Ma'am Bianca! Sir Marco! Pasensya na po talaga. Bago lang po itong tauhan na ito, hindi pa naturuan ng tamang manners. Mabilis na paumanhin ni Gardo bago bumaling kay Danica nang may galit na mukha. Danica, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Lumuhod ka at punasan mo ang sapatos ni Ma'am Bianca. Na yun din? Sir, siya po ang nauna. Wala akong pakialam. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Do you know who they are? Sila ang mga investors na magliligtas sa branch na ito. Mag-sorry ka, sigaw ni Gardo.
Huminga ng malalim si Danica. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang palda. Pwede niyang sabihin ang totoo ngayon din. Pwede niyang tawagan ang board of directors at ipatanggal ang lahat ng taong narito. Pero may mas malaking palaisipan sa harap niya. Paano napunta ang singsing ng ina niya kay Bianca? Kung mabubunyag siya ngayon, baka itago nila ang ebidensya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan sa likod ng pagnanakaw na ito. Dahan-dahang ibinaba ni Danica ang kanyang tuhod sa malamig na sahig. Bawat pulgada ng pagbaba niya ay parang pagdurog sa kanyang huling hibla ng hiya. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang punasan ang sapatos ni Bianca na nabahiran ng kape. Good girl. Diyan ka lang dapat, sa paanan ko, bulong ni Bianca na puno ng lason. Habang nagpupunas, hindi inalis ni Danica ang tingin sa singsing. Matiis ka lang, Danica, vika niya sa sarili. Lahat ng luhang ito, bawat patak ng kape, ay babayaran nila ng doble. Pero bago pa man matapos ang paglilinis ni Danica, biglang sumigaw si Bianca. Oh my God! Marco! My diamond bracelet! It's gone! Nagkagulo ang lahat. Mabilis na kumilos si Mr. Gardo. Ma'am, baka nalaglag lang po? No! I had it just a minute ago nang lumapit ang babaeng ito. Madiing turo ni Bianca kay Danica. Hindi ako kumuha ng kahit ano. Matatag na sagot ni Danica habang tumatayo. Gardo, kapkapan mo siya. I'm sure bitter pa rin siya sa akin, kaya niya ginagawa ito. Utos ni Bianca. Walang pakundangan na hinablot ni Gardo ang daladalang maliit na bag ni Danica na nakalagay sa counter. Binuhos niya ang lahat ng laman nito sa sahig. Sa gitna ng mga gamit ni Danica, isang maliit na velvet box ang gumulong at bumukas. Doon, kumikinang ang isang diamond bracelet. Ang bracelet na suot ni Bianca kanina lang. Nanlaki ang mga mata ni Danica. Imposible. Hindi niya hinawakan ang bag niya mula kaninang umaga. Nakita niya ang mabilis na pagngisi ni Marco bago ito nagkunwaing nagulat. I knew it! Magnanakaw ka talaga, Danica, sigaw ni Bianca. Ang boses ay narinig hanggang sa kabilang dulo ng mall. Danica, hindi ko akalaing hahantong ka sa ganito. Dahil lang ba hindi kita pinili noon? Dagdag pa ni Marco, na parang siya pa ang biktima. Mr. Gardo, tumawag ka ng security. I want her out of here in handcuffs. I want everyone to see what kind of trash is working in Reyes Mall. Utos ni Bianca. Ilang sandali pa, dalawang malalaking gwardiya ang humawak sa magkabilang braso ni Danica. Pinilit niyang mapumiglas, ngunit mas lalong hinigpitan ng mga ito ang hawak sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang maglabas ng cellphone para videohan ang eksena. Ang mga bulungan ay naging hiyaw ng pangungutya. Magnanakaw! Napakaganda pa naman. Masama pala ang budi. Yan ang napapala ng mga ambisyosa. Habang kinakaladkad si Danica palabas ng department store, tumigil siya sandali sa tapat ni Bianca. Sa kabila ng gulo, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at matalim. Hindi pa tayo tapos, Bianca. At sa oras na matapos ako, ikaw naman ang luluhod sa harap ko. Mahinang wika ni Danica. Sapat lang para marinig ng dalawa. Tumawa lang si Bianca at iwinagayway ang kamay na may singsing ni Cecilia. Goodbye, sales girl. Enjoy the jail! Dinala si Danica sa basement, sa madilim na holding room ng mall. Pero sa halip na umiyak, naupo siya ng tuwid. Alam na niya ngayon, hindi lang ito basta pambubuli. May sabwatan sa loob ng kumpanya. At ang bracelet na yon? Alam niyang si Marco ang naglagay niyon habang abala siya sa paglilinis ng sahig. Kinuha ni Danica ang kanyang natitirang cellphone sa bulsa. Isang lumang modelo na hindi napansin ni Gardo. May isang number siyang diniyal. Isang tawag na matagal na niyang iniiwasan. Mang Carding, kailangan ko ang tulong niyo. Dalhin niyo ang master key ng main office, na yun din. Pagbaba ng telepono, tumingin si Danica sa pinto. Ang akala nila ay katapusan na niya. Ang hindi nila alam, ito pa lang ang simula ng pagguho ng kanilang mundo. Ang lamig ng holding room ay tila nanunuot sa buto ni Danica, ngunit wala itong pambubulag sa pot na nararamdaman niya. Sa loob ng maliit na silid na iyon, tanging ang tulog ng bawat patak ng ulan sa labas ang naririnig. Ilang minuto lang ang lumipas. Bumukas ang pinto at inilabas siya ng mga gwardya para iharap muli kay Mr. Gardo.
Heto ang termination letter mo, Danica. Huwag ka nang susubok na bumalik dito o kahit sa anong branch ng Reyes Mall. Itutuloy namin ang demanda kapag nakuha na namin ang kabuuan ng CCTV footage. Sabi ni Gardo habang padaskol na inilapag ang papel sa mesa. Magnanakaw na. Ambisyosa pa. Hindi kumibo si Danica. Kinuha niya ang papel ng walang panging-inig. Sana ay masiguro mong tama ang pinili mong panigan, Mr. Gardo. Dahil sa oras na lumabas ang katotohanan, hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo. Mahinang sagot ni Danica bago tumayo at lumakad palabas. Ang paglakad niya palabas ng mall ay isa pang yugto ng pagtitiis. Ang mga dating kasamahan sa trabaho na akala niya ay kaibigan ay nag-iwas ng tingin. Ang iba naman ay hayagang nagbubulungan. Bit-bit ang kanyang maliit na bag at ang basang uniforme, lumabas si Danica sa malakas na ulan ng Makati. Hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa gate ng isang malaking mansyon sa Forbes Park, ang tahanan ng mga Reyes. Ngunit bago pa man niya madampi ang kamay sa doorbell, bumukas na ang gate. Doon, nakatayo ang kanyang tita Elena, ang kapatid ng kanyang ama na siyang pansamantalang nagpapatakbo ng mga personal na ari-ari ng pamilya habang may sakit si Don Roberto. "Huwag ka nang pumasok, Danica," bungad ni Elena. Ang boses nito ay kalmado, ngunit puno ng lason. "Tita? Ano pong ibig ninyong sabihin? Kailangan ko pong makita si Papa." Naguguluhang tanong ni Danica. Itinaas ni Elena ang kanyang cellphone. Sa screen ay nakalagay ang isang viral video. Ang video kung saan pinapalabas si Danica mula sa mall habang tinatawag na magnanakaw. "Napanood ko na ang lahat. Nakakahiya, Danica. Ang kaisa-isang anak ni Roberto na huling nagnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Alam mo ba kung anong laking kahihiyan ang idinulot mo sa pangalan natin?" Sigaw ni Elena. "Tita, alamin niyo po hindi ko magagawa ayon. Paka na ito ni na Bianca at Marco. Pinagbibintangan nila ako dahil ano? Dahil naiinggit ka kay Bianca? Dahil hanggang ngayon ay hindi mo matanggap na tinalikuran ka ni Marco." Putol ni Elena. "Huwag mo na akong lokohin. Matagal ko nang napapansin ang pagiging rebels mo. Pero ang magnakaw? Ibang usapan na yan." Napatitig si Danica sa kanyang tiyahin. May kakaiba sa mga mata ni Elena. Walang gulat. Walang tunay na galit ng isang kamag-anak. Sa halip may kislap ng tagumpay. Doon ay nagdugtong-dugtong ang mga hinala sa isip ni Danica. Paanong nakuha ni Bianca ang singsing ng ina niya? Paanong naging ganoon kabilis ang balita kay Elena? "Kasamahan niyo sila, di ba?" Mahinang tanong ni Danica. "Kayo ang nagbigay ng singsing ni Mama kay Bianca." Sandaling natigilan si Elena. Ngunit mabilis din itong bumalik sa pagiging mataray. "Nasisiraan ka na ng bait. Siguro ay epekto yan ng sobrang ambisyon mo. Mula ngayon, ipinagbabawal ko na ang pagpasok mo rito. Inilipat ko na rin ang kustodya ng iyong ama sa isang private facility na ako lang ang nakakaalam." Nanlamig ang buong katawan ni Danica. "Wala kayong karapatan. Ako ang legal na anak. Ako ang may hawak ng healthcare proxy ni Papa." "Wala kang hawak, Danica. Dahil sa ginawa mong pagnanakaw, napatunayan ko sa korte na hindi ka fit na mag-alaga sa kanya. Ang kahihiyang ito ang gagamitin ko para ideklara kang unfit heir." Mumisi si Elena. Pagkatapos ay itinulak niya palabas si Danica at ipinasara ang malaking gate. "Umalis ka na rito! At huwag mo nang tatangkain pang gamitin ang apelidong Reyes dahil wala ka ng kahit na ano." Naiwan si Danica sa gitna ng kalsada habang bumubuhos ang napakalakas na ulan. Ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang muka at ang kanyang manipis na uniforme ay basang-basa na. Sa loob ng isang araw, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang dangal sa publiko, ang kanyang tahanan, at ang kanyang ama. Napaupo si Danit sa gutter ng kalsada. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ngunit sa gitna ng lamig, naalala niya ang mukha ni Marco at ang mapang-uyam na tawa ni Bianca. Naalala niya ang singsing ng kanyang ina na suot ng ibang tao. "Hindi ako pwedeng sumuko," wika niya sa sarili. "Kung susuko ako ngayon, mananalo sila. Mananakaw nila ang lahat ng pinaghirapan ni Papa at Mama." Tumayo siya. Pinunasan ang luha na humalo na sa patak ng ulan at nagsimulang maglakad.
Hindi siya papunta sa presinto at hindi rin siya papunta sa mga kaibigan niyang tinalikuran na siya. May isang tao pa siyang pwedeng asahan. Pagkalipas ng isang oras, nakarating siya sa isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang eskinita sa Pasay. Doon, nadatnan niya ang isang matandang lalaki na naglilinis ng kanyang lumang motorsiklo. Ito si Mang Carding, ang dating head of security ng mansyon na tinanggal ni Elena noong nakaraang taon. Ma'am Danica? Gulat na tanong ng matanda nang makita ang kalagayan ng dalaga. Diyos ko! Anong nangyari sa inyo? Bakit basang-basa kayo? Mang Carding! Halos manginig ang boses ni Danica. Wala na po si Papa. Kinuha na siya ni Tita Elena. At ang kumpanya, kukunin din nila. Mabilis makumuha ng tuwalya si Mang Carding at pinatuloy ang dalaga sa loob ng kanyang maliit na bahay. Alam ko, ma'am, kanina pa kumakalat ang balita sa social media, pero huwag kayong maniniwala sa kanila. Alam kong hindi niya magagawa yon. Salamat po, Mang Carding. Kayo lang ang naniwala sa akin. Sabi ni Danica habang humihigop ng mainit na kape na ibinigay ng matanda. Pero kailangan nating kumilos. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw. May plano silang ibenta ang kumpanya at ubusin ang pondo ng foundation. Ano pong balak nyo, ma'am? Tanong ni Mang Carding. Tumingin si Danitza sa bintana kung saan makikita ang malalaking gusali ng Makati mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha. Tanging determinasyon na lang ang natira. Hahayaan ko muna silang magdiwang. Hahayaan ko silang maniwala na nanalo na sila, sabi ni Danica. Habang abala sila sa paghahanda para sa kanilang tagumpay, kukunin natin ang mga ebidensyang itinago nila. At sa araw ng kanilang pinakamalaking selebrasyon, doon ko sila lulunurin sa sarili nilang dumi. Ngunit bago pa man makasagot si Mang Carding, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay nito. Dalawang lalaki nakasuot ng barong ang bumaba at nagsimulang kumatok ng malakas sa pinto. Danica Reyes, alam namin narito ka. Lumabas ka kung ayaw mo madamay ang matandang ito. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Napatingin si Danica kay Mang Carding. Hindi pa man natatapos ang gabi, tila natuntun na agad siya ng mga tauhan ni Elena. Buksan mo itong pinto, Carding. Alam naming itinatago mo ang magnanakaw na yan. Ang bawat kalabog sa pinto ay tila kidlat na nagpapakaba kay Danica. Napatingin siya kay Mang Carding na sa kabila ng edad ay bakas pa rin ang awtoridad sa kanyang mga mata. Senyas ng matanda ay huwag siyang gagawa ng anumang ingay. Ma'am, dumaan kayo sa likod. May maliit na lagusan doon patungo sa kabilang kalye. Magkita tayo sa tapat ng lumang simbahan sa loob ng 10 minuto. Bulong ni Mang Carding habang kinukuha ang kanyang lumang nightstick sa ilalim ng higaan. Pero Mang Carding, baka saktan nila kayo. Huwag niyo akong alalahanin, Ma'am Danica. Matagal ko nang kilala ang mga yan. Mga aso lang sila ni Elena na tumatahol pero walang pangil. Sige na, kilos. Nag-atubili si Danica. Ngunit alam niyang wala siyang oras. Mabilis siyang lumabas sa bintana sa likod at tinahak ang madidilim na eskinita ng Pasay. Ang putik at baha ay hindi na niya inintindi. Ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan niyang mabuhay para sa kanyang ama. Makalipas ang 15 minuto, isang lumang motorsiklo ang huminto sa tapat ng madilim na kanto ng simbahan. Si Mang Carding. Humihingal ito ngunit nakangiti nang makita si Danica. Ligtas po kayo? Tanong ni Danica habang sumasakay sa likod ng motor. Gaya ng sinabi ko, ma'am, sanay ako sa mga ganyang gulo. Pero hindi na tayo pwedeng gumalik doon. Siguradong babantayan nila ang bahay ko. Sagot ng matanda habang pinapaandar ang makina. Dinala ni Mang Carding si Danica sa isang mataong barangay sa dulo ng Taguig, malayo sa kinang ng Makati at Forbes Park. Doon, sa gitna ng mga nagdidikit-dikit na bahay, ay may isang maliit na sari-sari store. Ang bintana nito ay gawa sa rehas na kinakalawang na at ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilya na kumukurap-kurap. Dito po muna tayo, ma'am. Pagmamay-ari ito ng pinsan ko na nasa probinsya. Walang nakakaalam na sa akin ang susi nito. Paliwanag ni Mang Carding habang pinapapasok si Danica sa maliit na silid sa likod ng tindahan. Puno ang silid ng mga karton ng noodles, delata at mga sako ng bigas. Napopo si Danica sa isang lumang kahoy na silya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay.
Ang mga kamay na dati ay puro mamahaling lotion lang ang hawak. Ngayon ay puno ng dumi at kalmot. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Mula sa pagiging prinsesa ng Reyes Mall, ngayon ay nagtatago siya sa likod ng isang sari-sari store. Lumapit si Mang Carding, dalang isang pirasong mainit na pandesal at isang tasang kape na nakalagay sa plastik na baso. Kain po muna kayo, Ma'am Danica. Pasensya na po, ito lang ang kaya kong ibigay ngayon. Mahinang sabi ng matanda. Kinuha ni Danica ang pandesal. Kahit matigas na ito at heo, tila ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Habang kumakain, hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa sakit ng katotohanan na ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay ang mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Mang Carding, bakit niyo po ako tinutulungan? Pwede naman kayong manahimik na lang. Pwede niyo akong isuko at baka bigyan pa kayo ni Tita Elena ng malaking pera. Tanong ni Danica. Tumitig sa kanya si Mang Carding. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Ma'am Danica, nun mamatay ang asawa ko at wala akong pambayad sa ospital, ang nanay niyo, si Ma'am Cecilia, ang nagbayad ng lahat. Hindi niya ako tinuring na tauhan lang. Tinuring niya akong pamilya. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ko. At ang utang na loob na yon ay hindi nababayaran ng pera ni Elena. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Danica. Huwag kayong mawawala ng loob. Tandaan niyo po anak, ang tunay na ginto ay nasusubok sa apoy. Ang lahat ng hirap na nararanasan niyo ngayon ay lalong magpapatibay sa inyo para sa laban na darating. Ang mga salitang iyon ay tila isang gamot na nagpahilom sa sugat ng puso ni Danica. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at tumayo ng tuwid. Tama po kayo, Mang Carding. Hindi na ako iiyak. Mula sa silid na ito, gagawa tayo ng paraan para mabawi ang lahat. Binuksan ni Danica ang kanyang bag at inilabas ang tanging gamit na hindi nakuha sa kanya. Isang maliit na USB drive na palagi niyang dala-dala bilang backup ng mga files sa opisina. Sa loob ng USB na ito, Mang Carding, narito ang mga transaction records ng kumpanya mula noong nakaraang taon. Noong nagpapanggap akong sales assistant, may napansin akong kakaiba sa mga deliveries. May mga ghost deliveries na binabayaran ng kumpanya pero hindi naman dumarating sa warehouse. Paliwanag ni Danica. Ibig niyo pong sabihin, ninanakawan nila ang kumpanya bago pa nila ito ibenta? Tanong ni Mang Carding. Eksakto. At sigurado akong si Marco ang utak nito sa tulong ni Tita Elena, pero kailangan ko ng access sa main server para mapatunayan na ang perang kinukuha nila ay napupunta sa isang offshore account. Pero ma'am, mahigpit ang security sa main office at sigurado akong naka-lockdown na ang access nyo. Paalala ng matanda. Ngumiti si Danica, isang niting puno ng talino at panganib. Hindi nila alam, Mang Carding, na bago mamatay si Mama, may binigay siya sa akin na isang espesyal na password. Isang password na hindi nakasulat sa kahit anong manual. Pero kailangan ko ng physical connection sa server room ng Reyes Mall Makati. Papasok tayo sa loob? Gulat na tanong ni Mang Carding. Hindi tayo papasok bilang ako, Mang Carding. Papasok tayo sa oras na hindi nila inaasahan. Pero bago yon, may kailangan muna tayong hanapin. Ano po yon, ma'am? Ang singsing ni Mama. Dahil sa loob ng singsing na yon, naroon ang huling piraso ng puzzle na magpapabagsak sa kanila. Habang napaplano ang dalawa, biglang tumunog ang telebisyon sa labas ng tindahan. Isang breaking news ang lumabas. Marco Valderrama at Bianca Soriano inanunsyo ang kanilang engrandeng engagement party na gaganapin sa susunod na linggo sa Reyes Mall Grand Ballroom. Kasabay nito ang mahalagang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Nagkatinginan sina Danica at Mang Carding. Ang mahalagang anunsyo na yon ay walang iba kundi ang pagbebenta ng kumpanya sa mga dayuhang investors. Isang linggo, Mang Carding. Meron na lang tayong 7 araw para pigilan sila, sabi ni Danica. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang anino ang dumaan sa harap ng sari-sari store. Isang taong kanina pa nakikinig sa kanilang bawat salita. Isang taong may hawak na radyo at dahan-dahang bumubulong. Boss, nahanap ko na siya. Narito siya sa tagig. Ano pong gagawin ko? Ang liwanag mula sa maliit na screen ng lumang laptop ay tila tanging buhay sa loob ng madilim na sari-sari store.
Labas-pasok ang malamig na hangin mula sa mga rehas. Dala ang amoy ng basang lupa at usok mula sa kalsada. Sa labas, hindi pa rin umaalis ang aninong kanina pa nagmamasid. Ngunit si Mang Carding ay mabilis na kumilos. Pinalabas niya ang kanyang alagang aso na si Bantay at sinadyang mag-ingay sa harap ng tindahan para mabulabog ang sinumang nagtatago sa dilim. Huwag ninyong pansinin ang nasa labas, Ma'am Dalika. Ako ang bahala rito. Ituloy niyo lang ang ginagawa niyo. Bulong ni Mang Carding habang hawak ang isang mahabang itak, nakatayo malapit sa pinto. Tumango si Danica. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Hindi siya basta-basta nag-aaral ng business management noon sa Manila. Kumuha rin siya ng advanced courses sa information technology dahil alam niyang sa modernong panahon, ang impormasyon ang pinakamalakas na armas. Kailangan ko makapasok sa cloud server ng Cecilia Foundation. Sambit ni Danica sa sarili. Ang Cecilia Foundation ay ang puso ng Reyes Mall. Itinatag ito ng kanyang ina para tulungan ang mga biktima ng domestic abuse at mga single mothers. Ngunit habang binubuksan ni Danica ang mga files, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Diyos ko, halos hindi siya makahinga sa nakita. Bakit, ma'am? Ano pong nakita niyo? Tanong ni Mang Carding. Ang pera ng foundation. Mahigit 50 milyong piso ang nawawala sa loob lang ng 6 na buwan. Inilipat ang mga pondo sa ilalim ng mga peking scholarship programs at medical assistance, paliwanag ni Danica. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ang perang dapat ay pambili ng gamot at pagkain ng mga nanay na walang matakbuhan. Binakaw nila. Binuksan pa niya ang isang encrypted folder. Sa bawat transaction record, may isang pangalan o initials na paulit-ulit na lumalabas bilang authorized receiver. E.R. Elena Reyes, pagbasa ni Danica. Si Tita Elena, hindi lang siya basta nakikisama kay Marco. Siya ang utak. Ginagamit niya ang pangalan ng foundation para maglaban ng pera mula sa mga ghost deliveries ng mall. Habang sinusuri ang mga dokumento, isang pamilyar na pangalan ang rumehistro sa screen. Marco Valderrama, CFO Approval. Hayop ka, Marco! Mura ni Danica. Ginamit mo pa ang tiwala ni Papa para pirmahan ang mga dokumentong ito? Biglang nag-red alert ang screen ng laptop. Isang babala ang lumitaw. System access detected. Main office notified. Ma'am, anong nangyayari? Kaba ni Mang Carding. Natunugan nila tayo. Sinusubukan nilang i-trace ang IP address ko. Mabilis na nag-type si Danica para maglagay ng proxy server. Ngunit alam niyang matatalino rin ang IT team ng kumpanya na kinuha ni Marco. Sa kabilang panig ng Makati, sa loob ng isang marangyang penthouse, biglang tumunog ang alarm sa tablet ni Marco. Nakaupo siya sa tabi ni Bianca habang umiinom ng wine. Ano yan, babe? Tanong ni Bianca habang tinitingnan ang kanyang bagong bili na designer bag. May sumusubok na pumasok sa restricted files ng foundation. Seryosong sagot ni Marco. At ang access code na ginamit kay Danica. Ano? Akala ko ba ay wala na siyang access? Paano nagyari yun? Napatayo si Bianca sa gulat. Matalino ang babaeng yun, Bianca. Pero mas matalino ako. Numisi si Marco. I-trace nyo ang location, na yun din, at tawagan nyo si Elena. Sabihin nyo sa kanya ang munting daga ay nagsisimula ng maghukay. Balik sa sari-sari store, pawis na pawis si Danica. Mang Carding, kailangan na nating umalis dito. Na yun din. Nalaman nilang ginagawa ko. Sige po, ma'am. Saan tayo pupunta? Saka isa-isang lugar na hindi nila maiisip na pupuntahan ko. Sabi ni Danica habang mabilis na isinisara ang laptop at isinisilid ang USB sa kanyang bulsa. Sa lumang warehouse sa tabi ng ilog, doon itinago ni Mama ang mga lumang records bago siya mamatay. Ngunit bago pa sila makalabas ng tindahan, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig sa labas. Ang ilaw ng isang SUV ay tumama ng diretsyo sa bintana ng sari-sari store. Danica! Lumabas ka riyan! Alam naming narito ka! Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong eskine gamit ang isang megaphone. Napatingin si Danica sa maliit na salamin. Hindi lang si Marco ang naroon. May mga armadong lalaki silang kasama. Mang Carding, pasensya na po.
Najail ko kayo sa gulo ko. Malungkot na sabi ni Danica. Numiti ang matanda at hinigpitan ng hawak sa kanyang itak. Ma'am, gaya ng sabi ko, utang na loob po ang buhay ko sa pamilya niyo. Handa akong mamatay para sa inyo, pero bago yon, siguraduhin natin hindi nila makukuha ang USB na yon. Isang bato ang gumagsak sa bubong ng tindahan, tanda ng pananakot. Sa loob ng dilim, isang desisyon ang kailangang gawin ni Danica. Isuko ang ebidensya para sa kaligtasan o itaya ang lahat para sa katarungan. Marco! Sigaw ni Danica mula sa loob, sapat lang para marinig sa labas. Kung gusto mo ang hinahanap mo, kailangan mo munang dumaan sa akin. Sa sandaling iyon, isang plano ang biglang pumasok sa isip ni Danica. Isang plano na kailangang magtagumpay sa loob ng susunod na 5 minuto o mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ibigay mo na sa akin ang USB, Danica. Huwag mo nang hintayin na masaktan ng matandang yan. Sigaw ni Marco mula sa labas. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kayabangan, kampante sa kanyang kapangyarihan. Sa loob ng madilim na tindahan, hinawakan ni Danica ang braso ni Mang Carding. Mang Carding, mayroon po ba kayong gasol dito at mga paputok na natira noong bagong taon? Nanggunot ang noo ng matanda pero tumanggo siya. Meron sa ilalim ng lababo, ma'am. Bakit? Gagawa tayo ng ingay, bulong ni Danica. Mabilis nilang inayos ang isang improvised bomb gamit ang tangke ng gasol at mga paputok na nakakonekta sa isang timer mula sa lumang microwave. Habang abala si Marco sa pagbibilang sa labas, dahan-dahang lumabas sina Danica at Mang Carding sa maliit na lagusan sa likod ng tindahan. Isagbutas na natatakpan ng mga sako ng uling. 1, 2, 3! Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa eskinita. Hindi ito sapat para gumuho ang gusali, ngunit sapat na ito para lumikha na makapal na usok at apoy na naging sanhi ng tanik sa mga tauhan ni Marco. Ano yon? Sugod! Pasukin niyo ang loob! Sigaw ni Marco na natataranta. Habang nagkakagulo sila sa harap, sina Danica ay mabilis nang nakalayo, sumakay sa isang naghihintay na tricycle patungo sa kabilang barangay. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang poste, tiningnan ni Danica ang kanyang laptop na muntik ng mahulog. Kailangan nating malaman kung nasaan si Bianca, sabi ni Danica. Kung tama ang hinala ko, hindi lang basta alahas ang suot niya. Makalipas ang 2 oras, sa loob ng isang prestihiyosong jewelry shop sa Greenbelt, Makati. Nakaupo si Bianca habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Suot pa rin niya ang singsing ni Cecilia, ngunit may kakaiba sa kilos niya. Kanina pa siya hindi mapakali. Sir, sigurado ba kayo? Tanong ni Bianca sa jeweler na nasa harap niya. Ma'am, gaya ng sabi ko, ang diamanting ito, hindi ito natural na bato. Bagaman mukhang diamante, ito ay isang synthetic crystal na may napakaliit na circuit sa ilalim. Paliwanag ng matanda habang hawak ang isang magnifying lens. Ito ay hindi alahas, ma'am. Ito ay isang hardware key. Sa labas ng tindahan, nakatayo si Danica sa gilid ng isang malaking haligi, nakasuot ng hoodie at face mask. Gamit ang isang parabolic microphone na hiniram niya sa isang kakilalang tech enthusiast, naririnig niya ang bawat salita sa loob. Anong hardware key? Gulat na tanong ni Bianca. Isang susi para sa isang napakalaming vault o system. Kung wala ang singsing na ito, hindi mabubuksan ang pondo na protektado nito, sagot ng jeweler. Nanlamig si Danica. Naalala niya ang huling gabi kasama ang kanyang ina. Anak, kapag wala na ako, laging tandaan na ang puso ng pamilya natin ay nakatago sa lugar na hindi mo inaasahan. Ang suso ay laging nasa iyong paningin. Iyon na iyon! Ang singsing ni Cecilia ang kaisa-isang paraan para ma-access ang Heart of Cecilia Fund, ang pinakamalaking pondo ng foundation na hindi makuha-kuha ni Elena at Marco. Kaya pala ibinigay ni Elena ang singsing kay Bianca, hindi bilang regalo, kundi para hindi ito paghinalaan habang hinahanap nila ang paraan kung paano ito gagamitin. Biglang bumukas ang pinto ng jewelry shop. Pumasok si Marco pawis na pawis at galit na galit. Bianca, let's go! Nakataka si Danica! Hila ni Marco sa braso ng dalaga. Wait, Marco!
Sabi ng jeweler, ang singsing na to, alam ko na kung ano yan. Bulyo ni Marco. Kaya kailangan nating mahanap si Danica bago niya malaman ng totoo. Dahil kahit nasa atin ang singsing, kailangan pa rin natin ng biometric scan niya para gumana ito. Napatago si Danica sa likod ng haligi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Hindi lang pala ebidensya ang kailangan niya. Siya mismo ang huling piraso para mabuksan ang pondo. Mang Carding, umalis na tayo rito! Bulong ni Danica sa kanyang radyo. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang malamig na bakal ang dumapo sa kanyang likuran. Huwag kang malikot, Ma'am Danica. Sabi ni Ma'am Elena, kailangan ka naming dalhin sa kanya ng buhay o patay. Ang bodyguard ni Elena, nahuli siya. Jingsai, ang mapanlinglang na kasal. Ang malamig na dulo ng baril sa kanyang likuran ay tila hatol ng kamatayan para kay Danica. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat hininga niya ay mabigat at puno ng kaba. Sa dilim ng parking lot ng Greenbelt, walang sinumang makakakita kung ano man ang mangyari sa kanya. Huwag kang sisigaw, Ma'am Danica. Sumama ka na lang ng tahimik kung ayaw mong dumanak ang dugo rito. Bulong ng bodyguard ni Elena. Ngunit bago pa man siya maitulak patungo sa isang naghihintay na itim na van, isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa gilid ng isang malaking post. Isang matigas na bagay ang humampas sa braso ng bodyguard, dahilan para mabitawan nito ang baril at mapadaing sa sakit. Ma'am, takbo! Sigaw ni Mang Carding. Gamit ang kanyang lumang nightstick, muling hinampas ng matanda ang bodyguard sa binti hanggang sa matumba ito. Hindi na nag-aksyayan ang panahon si Danica. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kalsada kung saan agad siyang hinila ni Mang Carding pasakay sa kanyang motorsiklo. Humaharurot silang umalis, iniwan ang bodyguard na pilit tumatayo at humihingi ng saklolo sa radyo nito. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng isang eksklusibong function hall sa isang 5 bitiwing hotel sa Makati. Ang buong silid ay napaliligiran ng mga bulaklak na puting rosas at nagniningning na mga chandelier. Ito ang gabi ng secret proposal ni Marco para kay Bianca. Naroon ang mga piling tao sa lipunan, ang mga business partners ng Reyes Mall, at syempre, si Tita Elena na nakasuot ng isang mamahaling terno na kulay ginto. Sa labas, sa gilid ng service entrance, nakasuot si Danica ng uniforme ng isang catering server. May suot siyang face mask at nakapusod ng mahigpit ang kanyang buhok. Hawak ang isang tray ng champagne. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng ballroom. Ang kanyang puso ay kumakaba. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa sakit na makita ang pagdiriwang na ito gamit ang perang ninakaw sa kanyang pamilya. Nakita niya si Marco sa gitna ng entablado. Hawak nito ang isang mikropono. Ang kanyang muka ay puno ng peking ni E.T. na dati ay napabili sa tibok ng puso ni Danica. Ladies and gentlemen, panimula ni Marco. Tonight is not just about business. It's about a partnership that goes beyond the boardroom. Bianca, my love, please come up here. Umakyat si Bianca sa entablado, lalong nagmukhang yiyas sa ilalim ng mga spotlight. Ang singsing ni Cecilia ay kumikinang sa kanyang daliri, tila nanunukso sa paningin ni Danica. Bianca, you've been my strength through all the challenges we faced, especially lately, wika ni Marco habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng dalaga. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Will you marry me and build an empire with me? Yes! Yes, Marco! Sigaw ni Bianca bago ito yumakap ng mahigpit. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Mula sa gilid, nakita ni Danica si Tita Elena na malapad ang ngiti habang nakikipag-toast sa mga investors. Ang 3 taong ito, ang kanyang tiyahin, ang kanyang dating kasintahan, at ang kanyang mortal na kaaway, ay nagbuklod-buklod para sipsipin ang huling patak ng yaman ng mga Reyes. Dahan-dahang lumapit si Danica sa gilid ng entablado para maglagay ng champagne sa lamesa ni Marco at Bianca. Sa pagkakataong yon, narinig niya ang mahinang bulungan ng dalawa habang nakatalikod sila sa mga bisita. Siguraduhin mo lang na maayos mo ang tungkol kay Danica, Marco. Bulong ni Bianca, ang boses ay puno ng pait. Hindi ako papayag na maging asawa mo habang ang babaeng yun ay gumagala pa at naghahanap ng paraan para sirain tayo. Don't worry, babe. Malapit na silang mahanap. Sagot ni Marco habang humihigop ng wine.
Sa oras na makuha natin ang biometric scan niya sa engagement party sa susunod na linggo, wala na siyang silbi. Maaari na siyang mawala ng tuluyan. Nanginginig ang kamay ni Danica habang hawak ang tray. Balak nilang gamitin ang susunod na party para bitagin siya at makuha ang kanyang scan para mabuksan ang Heart of Cecilia Fund. Ngunit bago pa man makalayo si Danica, biglang napatigil si Bianca. Hinablot niya ang cellphone ni Marco na nakapatong sa lamesa. Isang notification ang lumabas sa screen. Isang location tracker na nakatutok sa isang lumang apartment sa Pasay. Ano to, Marco? Galit na tanong ni Bianca. Bakit may tracking app ka na nakatutok sa lugar kung saan huling nakita si Danica? At bakit may folder ka sa gallery mo na puro litrato niya? Bianca, business lang yan. Kailangan nating malaman kung nasaan siya para masecure ang pondo. Depensa ni Marco. Sinungaling! Isang malakas na sampalang ibinigay ni Bianca kay Marco sa gitna ng entablado, sapat na para mapatingin ang ilang malapit na bisita. Hanggang ngayon, nahuhumaling ka pa rin sa kanya, no? Kahit nakuha na natin ang lahat, siya pa rin ang inahanap mo. Bianca, tumigil ka, maraming tao, bulong ni Marco habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Mabilis na naglakad palayo si Bianca, galit na galit. Sa gitna ng gulo, hindi nila napansin ang server na mabilis ting lumabas ng ballroom. Pagdating ni Danica sa locker room, hinubad niya ang kanyang face mask. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa galit at determinasyon. Ang lamat sa pagitan ni Marco at Bianca ay isang pagkakataon na hindi niya palalampasin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-record ng isang maikling message. Mang Carding, handa na ang pain. Hahayaan nating hanapin nila ako. Pero sa pagkakataong ito, ako ang pipili kung saan kami magkikita. Ngunit habang naglalakad palabas ng hotel, isang kamay ang humawak sa balikat ni Danica. Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na hindi galing sa isang kaaway, kundi sa isang taong hindi niya inaasahang makikita rito. Danica? Ikaw nga ba yan? Napalingon si Danica. Ang lalaking nasa harap niya ay nakasuot ng uniforme ng hotel security, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Ito si Leo, ang panganay na anak ni Mang Carding na balita ay nasa ibang bansa. Leo? Anong ginagawa mo rito? Huwag ka na magtanong, Danica. Kailangan nating umalis. Nakita ka ni Elena sa CCTV. Papunta na rito ang mga tauhan niya. Dito, bilis! Hinalos ni Leo ang braso ni Danica at dinala siya sa isang masikip na service elevator na ginagamit lamang para sa basura. Halos hindi makahinga si Danica sa kaba habang naririnig ang tunog ng mga radyo ng security na papalapit sa kinaroroonan nila kanina. Leo, paano mo nalaman na narito ako? Hinga na tanong ni Danica nang makarating sila sa basement parking. Matagal na akong pinagmamatyag ni Tatay Carding sa hotel na ito. Alam namin dito gaganapin ang event ni Marco. Sagot ni Leo habang mabilis na binubuksan ang pinto ng isang lumang van. Pero Danica, may mas malaking problema tayo. Ang papa mo, nasa critical na kondisyon siya. Nanlamig ang buong katawan ni Danica. Anong sinabi mo? Nasaan si papa? Inilipat siya ni Elena sa St. Jude Medical Suites, isang pribadong pasilidad na pagmamay-ari ng isa sa mga business partners niya. Lockdown ang buong floor, pero nalaman ko mula sa isang kakilalang nurse doon na bumabagsak ang vital signs ni Don Roberto. Mukhang hindi na siya itinatrato ng maayos, Danica. Hinahayaan na lang nila siyang manghina para mapabilis ang paglipat ng mga ari-arian. Mga hayop sila! Isang malakas na hampas sa upuan ang ginawa ni Danica. Ang galit na kanina pa niya pinipigil ay sumabog na. Kailangan ko siyang puntahan. Na yun din! Masyadong delikado, Danica. Siguradong nakaabang ang mga tauhan ni Elena roon. Babala ni Leo habang pinapaandar ang sasakyan. Hindi niyo naiintindihan. Madiin sabi ni Danica, ang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang Heart of Cecilia Fund ay hindi lang nangangailangan ng singsing ni Mama. Kailangan ito ng biometric scan ng bawat buhay na miyembro ng pamilya Reyes. Ibig sabihin, kailangan nila ang fingerprint ni Papa at ang sa akin. Kung mamatay si Papa nang hindi nila makuha ang scan niya, hindi na kailanman mabubuksan ang pondo. Naintindihan ni Leo ang sitwasyon. Kaya pala, ganun na lang sila kadesperado na mahanap ka.
At kaya pala hindi pa nila tuluyang pinababayaan si Don Roberto. Makalipas ang isang oras, sa madilim na pasilyo ng St. Jude Medical Suites, nakasuot si Danica ng uniforme ng isang nurse, may suot na salamin at face mask. Bit-bit ang isang tray ng gamot, dahan-dahan siya naglalakad patungo sa room 402, ang kwarto kung saan nakapiit ang kanyang ama. Sa labas ng pinto, may dalawang armadong lalaki na nakatayo. "Nurse, saan ang punta mo?" Harang ng isa sa mga lalaki. "Check-up lang po ni Don Roberto. Pinapabigay ni Dr. Santos ang bagong dosage ng IV fluid." Mahinahon at propesyonal na sagot ni Danica, pilit na itinatago ang panging hinig ng kanyang boses. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa bago tumango. "Bilis lang. Mahigpit ang bili ni Ma'am Elena, walang pwedeng magtagal sa loob." Pagpasok ni Danica, halos gumuho ang kanyang mundo sa nakita. Ang kanyang ama, ang dating makapangyarihan at masayahing si Don Roberto, ay nakahiga sa kama, namumutla, at napaliligiran ng mga makinang tumutunog ng mahina. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan nito. "Pa?" Bulong ni Danica habang lumalapit sa kama. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Ang kamay na dati ay nag-aalalay sa kanya nung bata pa siya, ngayon ay payat at malamig na. "Papa, gising po. Si Danica ito." Dahan-dahang imulat ni Don Roberto ang kanyang mga mata. Nang makilala ang anak, isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig nito, at pilit na gumalaw ang kanyang mga daliri. Danica? Anak?" Halos hindi marinig na boses ng matanda. "Pa, ililigtas ko kayo. Pangako po!" sabi ni Danica habang mabilis na inilalabas ang isang maliit na electronic device mula sa kanyang bulsa. "Kailangan ko lang pong makuha ang fingerprint nyo para malak ang account at hindi nila magamit." Habang dahan-dahang itinatapat ni Danica ang device sa daliri ng kanyang ama, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. "Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis na hindi pumunta rito?" Napatigil si Danica. Nakatayo sa pinto si Tita Elena, kasunod si Marco. Ang ngisi sa mukha ng kanyang tiyahin ay tila isang hatol ng kamatayan. "Danica! Danica! Napakabilis mo talagang mabitag," sabi ni Elena habang naglalakad palapit. "Salamat sa pagpunta. Dahil na yon, hindi ko na kailangang maghanap pa. Nasa iisang kwarto na ang dalawang fingerprints na kailangan ko." Mabilis na tumayo si Danica at hinarangan ang kama ng kanyang ama. "Huwag kayong lalapit! Wala kayong makukuha sa amin!" Tumawa si Marco at inilabas ang kanyang baril. "Danica, huwag nang matigas ang ulo. Ibigay mo na ang scan mo at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng tatay mo ng ilang araw. Pero kung hindi, sisiguraduhin kong dito na sa kwartong ito matatapos ang kwento nyo." Sa labas, narinig ni Danica ang ingay ng isang kaguluhan. Isang malakas na pagsabog ng fire alarm ang umalingaw-ngaw sa buong ospital. "Ano yun?" Gulat na tanong ni Elena. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Danica. Alam niya nagsimula na ang diversion ni Leo at Mang Carding. "Ngayon na pa!" sigaw ni Danica. Kinuha niya ang tray ng mga kagamitang medical at buong lakas na itinapon nito sa mukha ni Marco habang mabilis niyang pinindot ang send button sa device na hawak niya. Ang fingerprint ni Don Roberto ay matagumpay na naipadala sa main server, hindi para buksan ang pondo, kundi para i-lock ito ng tuluyan hanggang sa personal na magpakita ang may-ari sa main office. "Walang hiya ka!" sigaw ni Marco habang pinupunasan ang kanyang mukha, sabay kasanang baril. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-naw sa loob ng maliit na kwarto. Ang putok ng baril ay bumasag sa katinuan ng lahat sa loob ng kwarto, ngunit hindi si Danica ang tinamaan. Ang bala ay tumama sa monitor ng life support ni Don Roberto na naging sanhi ng pagsabog ng mga spark at takapal na usok. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto at pumasok si Leo kasama ang dalawa pang gwardiya na pumanig sa kanila. "Danica, kuhanin mo si Don Roberto. Kami na ang bahala rito!" sigaw ni Leo habang nakikipagbuno sa mga tauhan ni Marco. Sa kabila ng takot, mabilis na kumilos si Danica. Gamit ang wheelchair na nakatabi, dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang ama. "Pa, kapit lang po, konti na lang." Nakataka sila sa gitna ng usok at tunog ng fire alarm. Ngunit bago sila tuluyang makalayo,
Lumingon si Danica at nakita ang nanlilisik na mga mata ni Marco. Hinding-hindi ka makakatakas, Danica! Akin ang Reyes Mall! Makalipas ang 3 araw, gabi ng ika-30 anibersaryo ng Reyes Mall Group. Ang Grand Ballroom ng hotel ay punong-puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Mga senador, CEO, at mga sikat na personalidad ang nagtitipon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Bianca Soriano, suot ang isang kumikinang na gold gown na tila isang reyna. Sa kanyang daliri, nagminingning ang singsing ni Cecilia. Tonight we are not just celebrating our past, anunsyo ni Bianca sa harap ng mga kamera. We are welcoming a new era. Under the leadership of Marco Valderrama as the new CEO and Tita Elena as the chairperson, the Reyes Mall will merge with international partners to become the biggest in Southeast Asia. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa tabi ng entablado, nakang-isi si Marco at Elena. Tiwala silang wala ng sagabal. Inakala nilang si Danica ay nagtatago pa rin sa mga eskinita ng Pasay, talunan at sugatan. And now, for the signing of the merger, wika ni Bianca habang inihahanda ang bolpen. Hindi matutuloy ang pirmahang yan. Ang boses na iyon ay hindi malakas, ngunit puno ng otoridad na nagpatahimik sa buong ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo ng red carpet. Dun, naglalakad ang isang babae na tila nagmula sa isang panaginip, si Danica Reyes. Hindi na siya ang sales assistant na may mansa ng kape sa uniforme. Nakasuot siya ng isang marangyang emerald green gown na bumagay sa kanyang maputing balat. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tapang. Sa kanyang tabi, tulak-tulak ang isang wheelchair, ay si Leo. At sa wheelchair na iyon, nakaupo si Don Roberto Reyes, payat man, ngunit gising, at may suot na pormal na barong. Danica? Halos mabulunan si Bianca. Security! Paalisin ang mga impostor na yan! Sino ang tinatawag mong impostor, Bianca? Malamig na tanong ni Danica habang umaakyat sa entablado. Ang tunay na nagmamay-ari ng gusaling ito o ang magnanakaw na suot ang singsing ng nanay ko? Walang hiya ka. Lagnakaw ka sa kumpanya, Danica. May warrant of arrest ka. Sigaw ni Elena habang pilit na kinakausap ang mga investors. Numiti si Danica at lumingon sa malaking screen sa likod ng entablado. Warrant? O baka ang ibig mong sabihin ay ang ebidensyang ito? Biglang nagbago ang screen. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas, kundi ang mga bank records na nakuha ni Danica sa cloud server, ang mga ghost deliveries at ang mga transfer ng pondo sa account ni E.R. Elena Reyes at Marco Valderrama. Kasunod nito ang isang audio recording. Marco, siguraduhin mong mamatay ang matandang yan pagkatapos nating makuha ang scan. Hindi pwedeng magising si Roberto. Ang boses ni Elena ay malinaw na narinig ng libu-libong tao sa loob at sa livestream. Napasinghap ang buong audience. Ang mga camera ng media ay mabilis na humarap kina Marco at Elena na ngayon ay namumutla na tila mga bangkay. Itigil niyo yan! Kasinungalingan yan! Sigaw ni Marco sabay hablot sa braso ni Danica. Akin na ang biometric device mo. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Danica, mabilis na tumayo si Don Roberto mula sa wheelchair, isang huling lakas mula sa determinas yung makita ang katarungan. Isang malakas na sampal ang ibinigay ng matanda kay Marco. Huwag mong hahawakan ang anak ko, Marco! Ang boses ni Don Roberto ay buo at puno ng galit. Pinagkatiwalaan kita, pero mas masahol ka pa sa ahas. Humarap si Danica kay Bianca, na ngayon ay nanginginig sa takot. Hinablot ni Danica ang kamay ni Bianca at kinuha ang singsing. Sayo na ang basura, Bianca, dahil ang tunay na hiyas ay nasa akin na. Itinaas ni Danica ang singsing at ang kanyang kabilang kamay. Sa harap ng lahat, idiniin niya ang kanyang fingerprint sa isang maliit na scanner na inilabas ni Leo. I am Danica Reyes, the sole legal heir of the Reyes Mall Group. Under the Cecilia Foundation bylaws, I hereby freeze all accounts and invalidate every contract signed by Marco Valderrama and Elena Reyes. From this moment on, you are all fired. Nagkagulo ang ballroom. Pumasok ang mga tunay na pulis. Hindi ang mga bayaran ni Elena.
Dala ang mga warrant of arrest para sa plunder, attempted murder, at falsification of documents. Habang kinakaladkad si Elena at Marco palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng media, lumingon si Danica kay Bianca na nakaluhod na sa sahig, umiiyak at humihingi ng tawad. Danica, please. Kaibigan tayo noon, di ba? Napilitan lang ako. Pagmamakaawa ni Bianca. Tumingin si Danitza sa babaeng, minsang lagpunit ng kanyang danggal. Sabi mo noon, ang luluran ko ay sa paanan mo, di ba? Ngayon, tignan mo kung nasaan ka. Humarap si Danitza sa madla, hawak ang kamay ng kanyang ama. Ang reyna ay nagbalik na, at sa pagkakataong ito, wala nang sinumang makakapagtumba sa kanya. Ang selebrasyong ito ay hindi pa tapos, wika ni Danica sa mikropono. Dahil ngayong gabi, ang Reyes Mall ay magiging tahanan na ng bawat Pilipinong pinaggaitan ng katarungan. Ang hiyawan ng tagumpay sa Grand Ballroom ay mabilis na napalitan ng mga sigaw ng takot. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan si Marco, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong hotel. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani ng ilang segundo bago ito sinundan ng tunog ng nagbabasagang salamin at ang paglabas ng makapal na usok mula sa mga ventilation ducts. "Smoke bomb! Walang aalis sa pwesto!" Sigaw ng isang opisyal, ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kadiliman at kaguluhan, naramdaman ni Danica ang isang marahas na paghila sa kanyang braso. "Papa! Leo!" Hiyaw niya, ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang kalansing ng wheelchair na itinutulak ng mabilis palayo. Nang muling bumukas ang mga emergency lights, lumingon si Danica sa kinaroroonan ng kanyang ama. Wala na si Don Roberto. Wala na rin si Marco. Tanging ang bakanting wheelchair na lang ang natira sa gitna ng entablado. "Danica! Dun sa service exit!" Turo ni Leo habang hawak ang kanyang dumadanak na sugat sa balikat. Bunga na pakikipagbuno sa mga tauhan ni Marco sa dilim. Hindi na nag-isip si Danica. Tumakbo siya patungo sa likod ng entablado, tinatahak ang makikitid na pasilyo ng hotel. Sa dulo ng loading dock, nakita niya ang isang itim na van na humaharurot paalis. Sa loob niyon, nakita niya ang nanlilisik na muwa mata ni Marco habang nakatutok ang baril sa ulo ng kanyang ama. "Papa!" sigaw ni Danica. Ngunit ang tanging naiwan sa kanya ay ang usok ng sasakyan. Makalipas ang 3 oras, isang abandonadong warehouse sa tabi ng ilog Pasig. Ang amoy ng kalawang at nabulok na tubig ay humahalo sa lamig ng gabi. Nakatali si Don Roberto sa isang lumang silya sa gitna ng bodega. Sa tapat niya, nakatayo si Marco. Ang kanyang suit ay gulo-gulo. Ang kanyang buhok ay basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay wala na sa katinuan. "Akala niyo ba matatapos niyo ako ng ganoon lang?" Tawa ni Marco, isang tawang puno ng desperasyon. "Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat." Sa labas ng warehouse, dumating ang sasakyan ni Danica kasama si Leo. Hindi na sila naghintay ng reinforcement dahil bawat minuto ay katumbas ng buhay ni Don Roberto. Biglang tumunog ang cellphone ni Danica. Si Marco. "Huwag kang magkakamaling magdala ng pulis, Danica." Banta ni Marco sa kabilang linya. "Isang anino lang ang makita ko. Pasasabugin ko ang bunggo ng tatay mo. Pumasok ka rito? Mag-isa." "Danica, huwag! Patibong ito!" Pigil ni Leo. "Kailangan ko siyang iligtas, Leo. Siya na lang ang meron ako." Seryosong sagot ni Danica. Kinuha niya ang biometric device mula sa kanyang bag. "Ito ang gusto niya. Ibibigay ko ito, kapalit ng buhay ni Papa." Pumasok si Danica sa loob ng madilim na warehouse. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang bumbilya na nakasabit sa tapat ni Don Roberto. Nang makita ni Danica ang kanyang ama, halos madurog ang puso niya. "Pa? Danica? Umalis ka na, huwag kang makikinig sa kanya." Hirap na wika ni Don Roberto. "Tumahimik ka, matanda!" sigaw ni Marco sabay sipa sa silya. Humarap siya kay Danica. "Ibigay mo sa akin ang device, i-upload mo ang pondo sa account ko at hahayaan ko kayong mabuhay." "Pakawalan mo muna si Papa, Marco. Alam mo ang rules. Ang biometric scan ay kailangang live. Hindi ko magagawa yon kung nakatali siya at natatakot." Matatag na sagot ni Danica habang dahan-dahang lumalapit.
Habang nagtatalo ang dalawa, isang anino ang sumulpot mula sa likod ng mga tumpok na karton. Si Tita Elena. Bitbit ang isang maliit na bag ng alahas at pera. Mukhang balak nitong tumakas mag-isa. Marco, tapusin mo na ito! Kunin mo na ang pera at umalis na tayo! Sigaw ni Elena. Lumingon si Marco kay Elena. Ang kanyang mukha ay napalitan ng pot. Umalis tayo? Narinig kita sa ballroom, Elena. Handa mo akong itapon sa mga pulis para iligtas ang sarili mo. Akala mo ba hindi ko alam na may tiket ka na patungong Singapore na ikaw lang ang nakalista? Marco, nagkakamali ka. Traidor ka rin gaya nila. Itinutok ni Marco ang baril kay Elena. Marco, wag! Sigaw ni Danica. Sa gitna ng sigawan, mabilis na kumilos si Danica para kalasin ang tali ng kanyang ama. Napansin ito ni Marco at muling ibinaling ang baril sa mag-ama. Sa labas, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit na. Sabi ko walang pulis! Hiyaw ni Marco. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Kung hindi ako magiging mayaman, wala sa inyong lalabas na buhay rito. Marco, makinig ka! Pakiusap ni Danica, pilit na humaharang sa harap ng kanyang ama. Magsimula tayo ulit. Ibibigay ko ang pondo, makakatakas ka pa. Huli na, Danica. Huli na ang lahat. Tumitig si Marco ng diretsyo sa mga mata ni Danica, isang tingin na puno ng pagsisisi, galit at tuluyang pagkawala ng katinuan. Itinaas niya ang baril. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw, na sa buong warehouse, na sinundan ng nakabibing katahimikan. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa sahig, habang ang usok ng baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Bumagsak si Marco sa malamig at maduming semento ng bodega. Hawak ang kanyang balikat na dumanak ang dugo. Ang putok ng baril ay hindi galing sa kanya, kundi mula kay Leo na mabilis na nakahanap ng anggulo mula sa mataas na bintana ng warehouse. Ang baril ni Marco ay tumalsik palayo, at sa loob ng ilang segundo, ang buong lugar ay napalibutan na ng mga operatiba ng SWAT. Huwag kayo kikilos! Itaas ang mga kamay! Sigaw ng mga pulis. Mabilis na dinaluhong ni Danica ang kanyang ama. Pa? Papa? Ayos lang po kayo? Mang-iyak-iyak niyang tanong habang mabilis na kinakalag ang mga huling tali sa silya. Ayos lang ako, anak. Salamat sa Diyos, ligtas ka. Mahinang sagot ni Don Roberto, bagaman bakas ang panghihina sa kanyang boses. Habang inaalalayan ni Leo ang matanda palabas, naiwan si Danica sa loob. Tiningnan niya si Marco na ngayon ay pinoposasan na habang dumadaing sa sakit. At sa isang sulok, nakita niya si Tita Elena na pilit na nagtatago sa likod ng mga lumang makina, yakap-yakap pa rin ang bag na puno ng pera at alahas. Tita Elena, lumabas ka na riyan! Malamig na tawag ni Danica. Wala ka nang matatakbuhan. Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang mamahaling terno ay puno na ng alikabok at punit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang mapagmataas na chairperson ng Reyes Mall. Danica, pakiusap. Pamilya tayo. Huwag mo akong ipakulong. Si Marco, siya ang nag-utos sa akin. Tinakot niya ako. Traidor ka! Hiyaw ni Marco mula sa sahig habang idinidiin ng pulis ang kanyang mukha sa semento. Ikaw ang nagbigay sa akin ng idea. Ikaw ang nagnakaw ng singsing ni Cecilia. Tumahimik kayong dalawa! Sigaw ng hepe ng mga pulis. Habang kinakaladkad sila palabas, tumigil si Danica sa tapat ni Elena. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa, tita. Ang pamilya ay hindi pinapatay ang sariling kapatid para sa pera. Ang turing ko sa inyo ay pangalawang ina, pero ang turing nyo sa amin ay hadlang sa ambisyon nyo. Doon sa loob ng selda, naway maisip nyo ang lahat ng pagkakataong ibinigay sa inyo ni Papa. Sa labas ng warehouse, naghihintay ang mga media van at ambulansya. Ngunit may isa pang taong naghihintay doon, si Bianca Soriano. Nakatayo siya sa gilid, nakasuot pa rin ang kanyang nagusot na gold gown, basang-basa ng ulan at luha. Wala na ang kanyang mga gordiya, wala na ang kanyang karangyaan. Nang makita niya si Danica na inaalalayan si Don Roberto patungo sa ambulansya, mabilis na lumapit si Bianca.
Pero bago pa siya makalapit, hinarang siya ng mga pulis. Danica! Danica, patawarin mo ako! Hiyaw ni Bianca, ang boses ay puno ng desperasyon. Nalo ko rin ako ni Marco. Kinuha niya ang lahat ng pera ko. Wala na akong matitirhan, Danica. Lahat ng ari-arian ng pamilya ko ay nakasanla sa kumpanya niyo. Tumigil si Danica at lumingon kay Bianca. Isang tingin na puno ng awa, ngunit may halong pinalidad. Bianca, nung pinapaluhod mo ako sa gitna ng mall at pinapahiya sa harap ng lahat, naisip mo ba kung may matitirhan pa ako? Nung tinawag mo akong magnanakaw, naisip mo ba ang danggal ko? Tanong ni Danica. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pag-aani ng kung ano ang iyong itinanim. Nagtanim ka ng pait at pang-aapi, kaya yan ang inaani mo ngayon. Danica, please! Wala na akong kahit ano! Mayroong ka pa, Bianca. Mayroong ka pang pagkakataong magbago sa loob ng kulungan. Dahil kasama ka sa kakasuhan ng accessory to plunder at falsification, sabi ni Danica bago tuluyang isara ang pinto ng ambulansya. Habang umalis ang ambulansya, tanaw ni Danica mula sa bintana ang pagpapusok kay Marco, Elena at Bianca sa mga mobile ng pulis. Ang mga taong dating naghahari-harian sa Makati ay ngayon ay sabay-sabay na dadaan sa makitid na pinto ng katarungan. Hinawakan ni Don Roberto ang kamay ng kanyang anak. Tapos na, Danica. Malinis na ang pangalan ng nanay mo. Malinis na ang Reyes Mall. Opo pa. Bukas, magsisimula tayo ulit. Pero sa pagkakataong ito, wala nang lihim, wala nang takot. Sagot ni Danica habang isinasandal ang ulo sa balikat ng ama. Sa ilalim ng sumisikat na araw sa Ilog Pasig, ang dating sales girl na minaltrato ay tuluyan ng bumangon. Hindi lang bilang isang mayamang tagapagmana, kundi bilang isang babaeng napatunayan na ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa ningning ng alahas, kundi sa tibay ng prinsipyo at linis ng kalooban. Isang buwan ang lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang buong bansa. Ang Makati branch ng Reyes Mall, na dati ay saksi sa kahihiyan ni Danica, ay muling binuksan sa publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang mga matapobreng security guard o mga manager na sipsip sa mayayaman. Isang malaking banner ang nakasabit sa main entrance. Reyes Mall, tahanan ng bawat Pilipino, dignidad sa bawat serbisyo. Sa loob ng CEO office sa pinakataas na palapag, nakatayo si Danica sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blazer at pantsuit. Matikas, formal, ngunit may bakas ng kababaang loob. Sa kanyang kanang kamay, nagniningning ang tunay na singsing ni Cecilia. Hindi na ito isang hardware key para sa kanya. Ito ay simbolo na ng pag-ibig at katapatan ng kanyang ina. Handa ka na ba, anak? Lumingon si Danica at ngumiti nang makita ang kanyang ama. Si Don Roberto ay nakaupo sa isang high-tech na wheelchair, mas malakas na ang pangangatawan at may kulay na ang mga pisingi. Kasunod niya si Leo, na ngayon ay itinalaga na bilang bagong head of security ng buong kumpanya. Handa na po pa, sagot ni Danica. Lumabas sila patungo sa main lobby, kung saan naghihintay ang mga empleyado at ang media. Nang makita siya ng mga tao, isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang palakpakan ng mga taong nambobola. Ito ay palakpakan ng mga taong nakasaksi sa kanyang laban. Umakyat si Danica sa maliit na podium. Humarap siya sa mga kamera ng may tiwala sa sarili. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin, panimula ni Danica. Ito ay para sa bawat sales assistant na minaltrato ng mapagmataas na customer. Para sa bawat empleyadong pinagkaitan ng katarungan dahil wala silang kapangyarihan. Nung nakaraang buwan, pinaluhod ako sa sahig na ito at tinawag na basura. Ngunit ang mansa ng kape sa aking uniforme ay hindi kailanman nakapunit sa aking dignidad. Huminto siya sandali at tumingin sa kanyang mga empleyado. Mula ngayon, ang Reyes Mall ay magpapatupad ng dignity policy. Walang empleyado ang pwedeng hiyain at walang customer ang pwedeng ituring na mas mababa dahil sa kanilang pananamit. Ang Cecilia Foundation ay opisyal na ring magbubukas ng isang legal clinic para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa loob ng trabaho. Dahil ang tunay na yaman ng kumpanyang ito ay hindi ang benta, kundi ang respeto natin sa isa't isa. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan.
Sa isang sulok, nakita ni Danica ang isang batang babaeng sales assistant na umiiyak sa tuwa. Isang paalala sa kanyang sarili noong siya ay nagsisimula pa lang. Makalipas ang ilang sandali, habang naglalakad si Danica sa loob ng mall, isang balita ang lumabas sa malaking screen ng mga telebisyon sa appliance center. Update sa Reyes Valderrama case. Hinatulan na ng korte ng life imprisonment sina Marco Valderrama at Elena Reyes para sa kasong plunder at attempted murder. Si Bianca Soriano naman ay binigyan ng 10 taong pagkakakulong para sa falsification at accessory to crime. Ang pamilya Soriano ay idineklara na ring bankrupt matapos mabawi ng Reyes Group ang mga ari-ariang ginamit bilang collateral sa mga illegal na transaksyon. Tiningnan ni Danica ang screen ng walang galit. Tanging kapayapaan na lang ang nararamdaman niya. Ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay. Kailangan lang nitong maging totoo. Danica? Tawag ni Leo mula sa likuran niya. Lumingon si Danica at numiti. Salamat, Leo. Kung hindi dahil sa inyo ni Mang Carding, baka hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ako sa dilim. Ginawa lang namin ang tama, Danica. At gaya ng sabi ni tatay, ang ginto ay kailangan talagang dumaan sa apoy. Sagot ni Leo ng may kahulugan. May kislap sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na higit pa sa trabaho ang kanyang pagtingin sa dalaga. Saan tayo ngayon? Punta tayo sa puntod ni Mama, sabi ni Danica. Gusto kong sabihin sa kanya na ang hiyas niya ay sa wakas ay nakauwi na sa tamang kamay. Isang payapang hapon sa sementeryo. Inilapag ni Danica ang isang pumpon ng puting rosas sa punto di Cecilia Reyes. Kasama niya si Don Roberto na tahimik na nagdarasal. Ma, maayos na ang lahat, bulong ni Danica habang hinahaplos ang lapida. Si Papa, malakas na. At ang foundation mo, marami nang natutulungan. Hindi na nila tayo kailanman matatapakan. Habang pabalik sila sa sasakyan, tumunog ang cellphone ni Danica. Isang text mula sa manager ng Makati branch. Ma'am Danica, may isang customer po na nagwawala rito. Pinapahiya niya ang isang matandang janitor dahil lang sa aksidente ing nasagi ang sapatos niya. Huminto si Danica. Tumingin siya kay Leo at sa kanyang ama. I-ready ang sasakyan, utos ni Danica. Pupunta tayo roon. Gusto kong ipaalala sa customer na yon na sa mall na ito. Ang sapatos ay pwedeng linisin, pero ang dignidad ng tao ay hindi kailanman pwedeng dumihan. Sumakay si Danica sa sasakyan ng may ngiti. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang tagapagtanggol, at sa bawat hakbang niya, dala niya ang aral na ang tunay na reyna ay hindi nakaupo sa isang mataas na trono, kundi nakatayo kasama ang mga maliliit. Handang lumaban, handang magmahal, at handang bumangon ng paulit-ulit.